At 21-24 na lang po ang ating pong basahin. 21-24. Lamentations chapter 3, beginning at verse 21-24. O, 19-24. Doon nakita na po isang malakas. Masaya na yun. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. Dahil po lahat ay mukupungkit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat sapagkat Ikaw ang aming Diyos na tapat noon pa man, ngayon at bukas, magpakailan pa man. Kahit kami nagkukulang, nananatili po kayong tapat sa amin. Patawad sa aming pong pagkukulang, kasalanang nagagawa, na minsan ay hindi po namin nasusunod ang iyong mga kautusan. Salamat, Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad, Ikaw ang aming Diyos na mapagpala. Ama, sa gabing ito, dalangin ko po na pong pagkilos, paggawa sa aming kalagitnaan. Itago mo po akong muli sa inyong pong likuran. Ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Puspusin po kami, tulungan na kami po ay magtapat sa iyo. Sapagkat naniniwala po kami, saan man po kami magpunta, anuman ang sitwasyon na meron kami, kayo po ay aming kasama. Salamat po sa provision, salamat sa katagumpayan ng revival at ng anniversary. Salamat po, Ama, sa mga kapatiran na patuloy mo pong kinikilos upang magtapat sa iyo, maglingkod sa iyo, magpagamit sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo po patuloy ang kanila pong buhay at salamat po sa mga mensahero ng mga revival at ng anniversary na sila po ay naging pagpapala sa amin. Salamat po sa kanila pong buhay na maraming pagsubok ang kanilang pinagdaanan. Ganun pa man sila po ay nanatili na tapat at naglilingkod po sa inyo. Nawa po, Panginoon, matagpuan din po kaming tapat na naglilingkod hanggang sa pagbabalik po ng aming pong Panginoon Jesus. At muli aming dinadalangin sa gabi ito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel, matigil na po ang kaguluhan sa Middle East at patuloy na maghari sa Iglesia, sa bansang ito ang inyong pong kapayapaan. Salamat po, Ama, na kami po ay patuloy na nakakapag-aral ng malaya ng inyong pong banal na salita. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mapo. So, isa mapagpalang gabi po sa ating lahat at ako ay nagpapasalamat sa inyo pong lahat sa natapos nating revival at anniversary. Salamat na talagang kayo po ay nandoon, sumuporta at nagpagala. So, hindi ko po magagantihan, kundi masasabi ko lang talaga ay magpasalamat sa inyo at patuloy na kayo isama sa aking pong mga panalangin at kung meron man ako may tutulong ay tutulong po sa inyo. So salamat po sa inyo at purihin ng Panginoon. Talagang yung sabi nga, ang ating nga po pag-aaralan ngayon ay God's faithfulness in the midst of chaos. Purihin po, Panginoon, na talagang kahit nagkaroon tayo ng mga konting kaguluhan, pero tuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Amen. At purihin po, Panginoon, na talagang kahit kulang yung ating budget, pero still God will provide. Ano po? At kaya napakaganda po na tayo po ay lagi natin titingnan at lagi pa rin po tinitingnan yung mga ginawa na ng Panginoon. At tinitingnan ko rin po yung gagawin pa ng Panginoon. So, malakas ang loob po na talaga mag-anniversary kasi ang Diyos po ay tapat. At nakita ko na po yung katapatan ng Panginoon simula po ng first mission anniversary, second mission anniversary, church organization, first church anniversary, second hanggang third church anniversary. At nakita ko rin po yung katapatan ng Panginoon sa ibang kapastoran at nakita ko rin po yung katapatan ng Panginoon dito sa kanyang salita sa Bible. Kaya malakas yung aking pong loob na ako ay magpatuloy. Amen? So ngayong gabi mga kapatid, mga minamahal,
Sabi po ng verse 23, they are new every morning, great is thy faithfulness. So talagang ang katapatan po ng Panginoon ay mula noon, ngayon at bukas. Sana ito po lagi natin nakikita sa ating pong buhay, sa salita ng Diyos at sa buhay ng lahat ng mga Kristiyano, na talagang makita natin na talagang ang Diyos po ay tapat. At nakakatuwa po talaga na talagang napakasarap po makinig ng mga mensahe ng Diyos. Kaya kung kayo po may kagalakan makinig na salita ng Diyos, dapat kapag kayo pumasok sa isang bahay-sambahan, ang upo agad sa unahan. Hindi yung nasa likuran. Para pag sa school, gusto lagi sa likod. So tayo mga Kristiyano, dapat unahan dapat sa unahan. Nag-uunahan sa unahan. Ay may po ba? Kasi katulad niya, may nagre-reklamo. Hindi na mapakinggan sa likod. Aba, sabi ko ba't dyan naman kayo lagi unahan sa likod? Gusto niyo lagi sa likod umupo. So, yun po. At kaya sabi ko, siya, panoorin niyo na lang po ulit sa live. Brother Remy, baka hindi nakalive ka. So, at laksan niyo na lamang ang volume para talagang malasap yung mensahe ng salita ng Diyos. Amen po ba? At nung linggo ako po'y natatakot kasi yung ating mga speaker ay panay ang padjak. Ay baka yung saliting masira, mamutas, mabayad pa. Di ba? CCTV speaker. Si Bakay dyan, si Bakay. So yun po. At nakita ko naman kita ko yung stage doon, talagang yug-yug Diba? Kaya nag-aalala ako, pag sinipa ko ngayon, lumusot yung paa. Okay? Sa mga kapatid, mga minamahal, alam niyo po talaga, sa oras ng kahirapan, sa oras na meron tayong problema at pagsubok, talagang nananatili pong tapat ang Diyos, ang ating pong Panginoong Jesus. At kung titingnan po natin ito pong verse 1 and 2, simulan na po natin. Verse 1 and 2, tingnan niyo po. Sabi po dito, I am the man that had seen afflictions by the rod of his rod. Ako ang tao na nakakita ng pagdadalamhati sa pamalo ng iyong puot. 2, He hath led me and brought me into darkness, but not into light. So, ipagpalagay po natin na ito po'y sinasabi ni Prophet Jeremiah patungkol sa kanyang sarili. Pagpalagay po natin, ano po? Kasi kung talagang titingnan natin ang buhay ni Prophet Jeremiah, talagang mahirap ang kanyang pinagdaanan. Na talagang ang mga propeta po noon ay talagang ikinukulong at pinapatay. Kaya kung titingnan natin, ay pwede natin itong pagpalagay na ito ay patungkol sa kanyang sarili. I am the man that had seen afflictions by the rod of his rod. He hath led me and brought me into darkness. Madilim yung mga nangyari sa buhay ni Prophet Jeremiah. Madilim o masama ang mga nangyari sa kanyang karanasan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, but still, ang Diyos po ay tapat. At ang Panginoon po ay tapat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa kabila ng mga nangyari kay Prophet Jeremiah, ano po yung kanyang ginawa? Siya po ay talagang nanatili. Kaya sa ating din pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, kung mayroon man tayong problema o pagsubok o mga kapithatian, kalungkutan, be still. Ito yung nais ng Diyos sa atin. Katulad ni Prophet Jeremiah, siya po ay hindi lumayo sa kalooban ng Panginoon. Siya po ay nanatiling naglingkod at sinunod kung ano ang kalooban ng Panginoon. O Prophet Jeremiah, mangaral ka dito, kahit ikaw ay kulong, kahit ikaw ay usigit, patuloy mong pangaral ang aking salita. Kahit ano pa yung mangyari sa iyo dyan, ikaw man ay magutom, mangaral ka, maglingkod ka sa akin. So ito po yung nais ng Panginoon sa atin, be still. Tayo po ay manatili sa gawain ng Panginoon. Tayo po manatiling maglingkod. Katulad po, at ito yung pagpalagay din po natin, na itong mga talatang ito nangyari sa ating pong Panginoong Jesus. Di ba?
Sa kabila ng ginawang himala, sa kabila ng ginawang pagtulong ni Kristo, pagpapagaling ni Kristo sa mga taong may sakit, sa mga taong bulag, sa mga taong lumpo, di ba? At nagpalayas ng mga masasamang espiritu. Ito po ay nangyari din sa ating po Panginoong Jesus na talagang He had led me and brought me into darkness but not into light. Na talagang masama din po yung ginawa ng tao kay Kristo. Kayo ba, matutuwa ba kayo na kayo ay hampasin hanggang magkasugat-sugatan ng buong katawan? Di ba? Matutuwa ba kayo na kayo talagang kutsakin, libakin, lupo-lupuhin, sampalin, duran sa mukha? So ito po'y masasabi nating darkness na talagang madilim na pangyayari sa buhay po ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, peace be. Dapat tayo po ay manatili sa kung saan tayo ay inilalagay ng Panginoon, kung saan tayo gustong gamitin ng Panginoon, doon po tayo manatili. Hindi na tayo dapat yung para bang meron tayong pusong mamon. Hindi tayo dapat yung balat sibuyas. Dapat tayo po ay nagmamature na ng mga Kristiyano. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, masarap manatili sa gawain. Kung ako ay hindi nanatili, di sana hindi ko kayo nakita. Kung hindi ako nanatili, di sana hindi ko kayo nakilala. Diba? Kung hindi ako nanatili, di sana hindi ko mararanasan yung aking nararanasan ngayon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be still. So tingnan niyo po, 26:13-38 ng Lamentations 3. Tingnan niyo po, Lamentations 3:26. Sabi po dito, it is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. So mga kapatid, mga minamahal, kung tayo man may mga pag-uusig, problema, at ang pagsubok, manatili tayong umasa sa Panginoon. Amen? So talaga, dapat sa Panginoon umaasa. Alam nyo, katulad nitong anniversary, kulang yung budget, di ba? Pero ako'y umaasa sa Panginoon. At talagang be still. So, kung ako po ay talagang nag-alala na talagang hindi po provide, edi sana umalis na ako. Bahala na kayo dyan. Wala akong pambayad. Diba? So, ano nangyari? Alam mo po ka, ang hawak ko na ay sabihin na natin umabot na ng 40,000. Pero ang ginawa ko po, 30,000 lang ang aking idinaw sa pagkain. At yung 10,000 na ito ay ginamit ko sa mga gastusin pa dito. Diba? So, ganun po yung nangyari. Kaya talagang kung titingnan, paano ba? Kaya talagang out pa na yung isip ko. Pero be still at umasa sa Panginoon. Yung po yung sinasabi dito, hope and quietly wait. So, maghintay. Maghintay doon sa pagliligtas. Maghintay doon sa pagpuprovide ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, be still. And then 30. Ano po sabi po dito sa 30? He giveth his cheek to him that submitted him. Ito po yung nangyari din sa ating pong Panginoong Jesus. At itinuturo din minsan ito sa atin. Tinuturo din sa atin, di ba? Kung nyo naririnig, sinampal ka sa kanan, ibigay mo kayo kaliwa. Di ba? So, ganun po yun. So, yan po sabi dito, he giveth his cheek to him that submitted him. He is filled, full with reproach. So mga kapatid, mga minamahal, nangyari yan kay Jeremiah, nangyari sa ating pong Panginoong Jesus. Pero sila ba ay lumayo na, sila ba'y tumigil, sila ba'y sumuko na sa paglilingkod? Hindi. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be still. And then 38, tinan po natin. Verse 38. Sabi po dito mga kapatid sa 38, out of the mouth of the Most High proceeded not evil and good. Mga kapatid, be still. Ang pinapakita po ng talatang yan, God still in control. Amen? Tayo talagang, kung titingnan ang ating sarili, wala tayong magagawa. Kung titingnan natin ang ating sarili, talagang imposible. But still, God is in control. Kaya mga kapatid, ito po yung nais ng Diyos sa atin, na kung tayo man po ay nasa kalagitnaan ng kahirapan, ng bagyo, be still. Manatili tayo, na tayo po'y sumunod at maglingkod sa Panginoon. Tingnan po natin ang ating po mga talata sa Psalms 84, verse 4. Psalms 84, verse 4. Sabi po dito sa Psalms 84, verse 4. Blessed are they that dwell in thy house. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nandito tayo sa bahay-sambahan.
Ito ay bahay din ng Panginoon. Mapalad talaga ang mga taong masipag na pumupunta sa bahay ng Panginoon. Amen? Kaya sabi po dito, in the house they will be still. So they will be still praising Thee. So tayo po mga kapatid, mga minamahal, ay patuloy na talagang magpuri at umawit, magpasalamat at sumamba sa Panginoon. Be still. Yan po yung nais ng Diyos sa atin kahit tayo may mga problema at pagsubok. And then, Psalms 46 verse 10, tingnan po natin, sabi po dito, sa Psalms 46 verse 10, sabi po dito mga kapatid, be still and know that I am God. Kayo ay magsipanatili, kayo maglingkod, at malaman nyo na ako'y Diyos. So ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Yung mga bagay na imposible sa atin, sa Diyos ay walang imposible. I am God, I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. Verse 1 and 2 ng Psalms 46, verse 1 and 2, tingnan po natin. Sabi po dito, God is our refuge and strength. So mga kapatid, ang Panginoon, ang Diyos, ang ating kanlungan, ang ating kalakasan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kahit tayo magkaroon ng isang katakot-takot na problema at pagsubok, be still. So God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kaya mga kapatid, sino dapat tawagan? Sino unang dapat nating lapitan? Ang Panginoon. Amen? Kaya talagang mga kapatid, in the midst of chaos, still God is present. God or the Lord is still present. The Lord is still powerful. The Lord still protects His people. And the Lord still our provider. So yun po, mga kapatid, mga minamahal, na kahit tayo po ay nasa kalagitnaan ng ating kahirapan o ng bagyo, binabagyo tayo, still present po ang Panginoon. Still powerful po ang Panginoon. Kaya ngayon tayo na preaching ni Pastor Jing Piestro, Christ above chaos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po'y manatili and then still protects His people. Patuloy tayong iniingatan. Yan po yung nakikita ko sa Panginoon. Hindi niya ako pinapahiya. Pagdating ng bayarin, talagang God will provide. Iniingatan ako sa kahihiyan. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, subok na ang Panginoon. Mula noon, ngayon, at bukas, talagang subok na po ang Panginoon. Still our provider po. Kaya kung titingnan pa natin yung Psalms 46, verse 2, sabi po ng verse 2, bilan nyo po, therefore will not we fear. Huwag tayong matakot. Amen? Kaya salamat, hindi natakot sa ulan si my brother Rocky. At nandito, trust and obey. To the earth be removed. So kahit ligulin ang mundong ito, di ba? Kilusin ang mundong ito. Ang sabi po dito, huwag kayong matakot, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Kahit ang mga kabundukan ay mapunta doon sa kalagitnaan ng karagatan, ay huwag matakot. What if nangyari kaya sa ating panahon? Pero nakasulat na po sa Bible, huwag matatakot. Be still. Amen? Kaya nga nung time ng pandemic, patuloy pa rin ang mga pagsusulbini at patuloy pa rin ang pagnangangaral ng salita ng Diyos. Be still. At sabi po ng 3, sabi po dito, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. And then verse 1, there is a river, the streams thereof shall make glad the city of God, the holy. So mga kapatid, there is a river, the streams thereof shall make glad the city of God. So mga kapatid, mga minamahal, sinasabi po dito na kahit mayroon tayong problema, pagsubok, itong bahay ng Panginoon, gawin pa rin natin masaya. Amen. Na tayo mayroon pa rin dahilan para maging masaya tayo sa ating pong buhay. Ay, malungkot ang tao, ang isang Kristiyano, kasi doon na lang nakatingin sa problema. Doon sa pagsubok. Pero kung ang titingnan ay ang kabutihan, katapatan ng Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon, yung mga ginawa ng Panginoon, masaya. Amen? Ay mga kapatid, mga minamahal, be still. Kaya talaga, in the midst of chaos,
The Lord still present, still powerful, still protects His people, still our provider. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yan po ang mensahe sa atin, God's faithfulness in the midst of chaos. So, in the next, verse 23, ng Lamentations chapter 3, verse 23. Sabi po dito sa verse 23, they are new every morning, great is thy faithfulness. So, kung natatandaan ninyo, talagang isang puntos lamang yung natandaan sa mensahe sa preaching ni Pastor Job. So, ang Panginoon ay tapat. So, ano sabi ni Pastor Job sa kanyang pangangaral? Suklian ng katapatan ang Panginoon. Amen po ba? Suklian ng katapatan ng Panginoon. Kasi talaga, ang Panginoon, kahit tayo nagkukulang, hindi tayo tapat, siya po ay tapat sa atin. Kaya ako po nahihiya talaga sa Panginoon. Dahil siya nananatiling tapat, ang dami kong pagkukulang, at talagang sinasabi kong hindi ako tapat, pero ang Panginoon ay nagiging tapat. Kaya mga kapatid, suklian po natin ang katapatan. So, be sincere. Yan po ang second points natin, na tayo po ay maging tapat. So, sincere in giving. Tapat ba tayo sa pagbibigay? Sincere in serving. Tapat ba tayo sa paglilingkod? Sincere in worship. Maging tapat tayo sa ating pagsamba. Sincere in serving in everything. Tayo ay dapat maging tapat sa lahat ng aspeto natin bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Bilang tayo mga Kristiyano. So, kaya kung isa-isahin po natin yan, yung mga bagay na yan, giving, serving, worship, prayer, Bible reading, devotion, soul winning, ang dami nating pagkukulang. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi ibig sabihin ito na huwag tayo maging tapat. Tayo po'y magtapat sa Panginoon. Amen? Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? So be sincere. Bakit po mga kapatid, mga minamahal? Great is thy faithfulness. Dakila yung katapatan ng Panginoon. Dakila. Amen po ba? Nakita niyo po ba tapat ang Panginoon sa inyo? Amen. So, talagang tapat ang Panginoon. Dakila. Kaya mga kapatid, be sincere. And then mga kapatid, mga minamahal, great is thy favor. Dakila yung kabutihan ng Panginoon. Mabuti ba? God is good? All the time. All the time? That's good. So mga kapatid, kung mabuti ang Panginoon sa iyo, sa atin, tayo po'y magtapat na. Magtapat na. So yun po mga kapatid, mga minamahal. And then mga kapatid, mga minamahal, be sincere. Bakit po? Great is thy friendship. Yung pakikipagkaibigan sa atin ng Panginoon ay dakila. Ikaw, kapag pumili ka ng kaibigan, sino pipiliin mo? Yung tapat, di ba? Ikaw, pag pipili ka ng kaibigan, sino pipiliin mo? Yung mabait. Pag pipili ka ng kaibigan, yung mapagbigay. Kung pipili ka ng kaibigan, yung gwapo. Yung, diba? Dapat ka ex-pastor ng mga young people. Panis. Hindi ko na sa sinasabi ni Brother Jason. Si Pastor na pagdahin ng mga young people. Na nasa isip ko si Pastor Sosa na pagdahin ng ating young people. Yung pa rin ako. Kasi nung Sunday, kanya-kanyang bitbit ang mga young people. Pastor, si Blanc, si Blanc, si Blanc. Aray ko na. Siyempre, ayan mga kapatid, mga minamahal. Ayan na, napapunta tayo dyan. Bakit tayo napapunta dyan? Great is thy friendship. Dakila yung pakikipagkaibigan ng Diyos sa atin. Sino ba naman tayo? Para tayo kanyang maging kaibigan, para tayo kanyang kaibiganin. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, ang sabi po na John 15, muna tinan po natin, verse 13 and 15. Tingnan niyo po. Sabi po sa verse 13 ng John 15. John 15. John 15, verse 13 and 15. Sabi po dito, greater love hath no man than this, dakila yung pag-ibig ni Kristo sa atin. Amen? At ang sabi nga po dito, that a man lay down his life, si Kristo ibinigay ang kanyang buhay for his friends. Sa kanyang kaibigan, sa atin po yun. And then verse 15, sabi po dito, henceforth I call you not servants,
Hindi tayo tinatawag ni Kristo mga alipin. At ang sabi po dito, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. Ang tawag na sa atin ay kaibigan. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Kaya mga kapatid, mga minamahal, great is thy friendship. So tayo po'y magtapat na sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. At ang sabi po ng Proverbs 17:17, tingnan niyo po ang inyong Bible sa Proverbs 17, verse 17. Tumpiang. Tingnan niyo po yung Bible. A friend loveth at all times. Ngayon mga kapatid, mga minamahal, yan si Kristo. Mahal tayo ni Kristo sa lahat ng oras. Mahal tayo ng Diyos sa lahat ng oras. At ngayon, kung itinuturing natin si Kristo na ating kaibigan, dapat nandun din ang ating pag-ibig sa Kanya sa lahat ng oras. Amen? So, a friend loveth at all times, and the brothers born for adversity, na talagang pagdating sa kahirapan, hindi tayo iniwan ni Kristo. Amen. Pagdating sa kahirapan, sa pagsubok, sa problema, hindi tayo iniwan ni Kristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung meron man tayong problema o kahirapan, pagsubok sa buhay natin, huwag natin iwan ang ministry, huwag natin idamay ang ministry, huwag natin idamay ang gawain ng Panginoon. Amen. Minsan, kapag may problema, apektado agad ang ministry. Right. Ministry agad ang iiwan. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang tunay na kaibigan, hindi nang iiwan. So tayo po'y mga kaibigan ni Kristo. Kung tinuturing natin si Kristo, hindi lamang Panginoon at tagapagligtas at Diyos at itinuturing natin kaibigan, hindi natin iiwan ang kanyang gawain. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, be sincere. Yan po yung nais ng Diyos na makita sa atin in the midst of chaos. And then, pangatlo, verse 19 ng Lamentations chapter 3, verse 19. Remembering mine afflictions and my misery, the wormwood and the gall. So mga kapatid, mga minamahal, inaalala po ni Prophet Jeremiah, alalahanin mo ang aking pagdadalamhati. So inaalala din niya ang kanyang pagdadalamhati at ang kanyang karalitaan, ang ahenho at ng apto. So mga kapatid, mga minamahal, ang makikita po natin dito, sa buhay po ni Prophet Jeremiah, tingnan niyo po muna 22, verse 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. And then tingnan po natin Jeremiah 37, 12 to 15. Jeremiah 37, verse 12 to 15. Tingnan niyo po. Ano yung tinuturo sa atin dito? Sabi po dito sa verse 12, Then Jeremiah went forth out of Jerusalem to go into the land of Benjamin, to separate himself thence in the midst of the people. 13. And when he was in the gate of Benjamin, a captain of the guard was there, whose name was Elijah, the son of Sheremiah, the son of Hananiah. And he took Jeremiah the prophet, saying, Thou fallest away to the Chaldeans. 14. Then said Jeremiah, It is false. I fall not away to the Chaldeans, but he hearkened not to him. So Elijah took Jeremiah and brought him to the princess, and then 15. Wherefore the princess were wroth with Jeremiah, and smote him, and put him in prison in the house of Jonathan, the scribe, for they had made that the prison. So mga kapatid, makikita po natin diyan, in the midst of chaos, be soft. Be soft or gentle. Hindi mo siya ng laban. At ang kanyang pagsagot ay talagang maamo. Walang yung masasabi natin harassment na panlalaban. So mga kapatid, mga minamahal, be soft or be gentle in the midst of chaos. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be soft or be gentle. At ang sabi na po ng Proverbs 15, verse 1. Proverbs 15, verse 1, tinan niyo po. Is soft, answer, ito ba yun? Turn it away, what? So tayo po'y maging maamo
mahinahon sa ating pagsagot. Kahit ang kausap may galit na, di ba? Kahit ang kausap may nag-hysterical, kahit ang kausap may talaga mukhang dragon na, mapula na ang mukha, di ba? Be soft. So a soft answer turned not away what, but grievous words stirred up anger. And then chapter 25, verse 15. Yan niyo po. Chapter 25, verse 15, Proverbs. By long forbearing is a prince persuaded, and the soft tongue breaketh the bone. So mga kapatid, mga minamahal, sana ang isang Kristyano laging mahinahon magsalita. Para pag ang Ilocano, yung bayon o yung malumanay. Ilonggo ba o Ilocano? Ilonggo. Ilonggo. Tuwag-tuwa ng mga Ilonggo. Para lang. Yung galit na, mahinahon pa rin na. Kaya yung mga Ilonggo, inis na. Pero mahinahon pa rin magsalita. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be soft or be gentle. Okay? Kayo ba Ilonggo? So, Maligalig capital pa din ako, ligalig capital. yan. Yan ang Batanggin nyo, galing yan. Okay? Pero ang nais ng Diyos sa atin, kahit ang kaharap mo, kausap mo yung galit na, be soft or be gentle. Luke 23, verse 34. Ang sabi po dito, Father, forgive them, for they know not what they do. So, ang Panginoong Sus, kahit siya pinahirapan, kahit siya nilibak at kinutya at talagang dinuraan ang mukha, naging maamo ang Panginoon. Sa kanyang pagsasalita, talagang walang anumang masasamang salita ang lumabas sa kanyang bibig. So, ganun din po tayo, in the midst of chaos, at all times, be soft or be gentle. So, ibig sabihin po ng soft or gentle, free from violence, anger, or bitterness. Amen. Dapat ganyan ang Kristyano. Lumalayo sa karahasan, umiiwas sa galit, at walang bitterness. Amen. Bitter or lover, boy. So, mga kapatid, mga namahal, yan po ibig sabihin ng be soft. Amen. Okay, sa pagtatapos, tapos na po tayo. Amen. In conclusion. So mga kapatid, mga minamahal, God's faithfulness in the midst of chaos, nananatili pong tapat ang Panginoon. Kaya sana sa ating pong buhay sa pagtatapos, tayo po'y maging matuwid na ang buhay natin sa harapan ng Diyos, be straight, ayusin natin ang buhay natin, be submissive, magpasakop na po tayo, sumunod na sa lahat ng oras sa kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. And then the last, be supportive. Amen. So manatili tayo na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Amen? Manatili tayo na sumusuporta sa ating mga kapwa mananampalataya, sa ating mga kapatid sa Panginoon. So may ang relasyon na meron tayo ngayon, tayo po'y magkakapatid sa Panginoon. Hanggang sa langit, tayo magkakapatid pa rin. Kaya yan po yung ating pahalagahan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be straight, submissive, and supportive. To God be the glory, tayo po tumayo. Tayo po yung bumungkit, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pong kabutihan at katapatan. Salamat po sa inyong pong banal na salita na aming pong napakinggan at napag-aralan. Salamat po sa lahat ng mga biyaya, blessings na binibigay mo po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, maligtas ang mga nanunungkulan sa bayan ito, sa bansang ito. Gabayan mo po sila sa kanilang panunungkulan, pagkalooban ng knowledge at wisdom, at dalangin ko po na sila po ay talagang magkansa, magtulungan, at sila po ay maligtas, mamuhay sa katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng katagumpayan na ibinigay mo po sa amin, at umaasa na nananampalataya, patuloy mo po ang pagkakaloob ang katagumpayan sa gawain mo, sapagkat ito po ay sa inyo. At dalangin po sa gabi ito, kagalingan po ni Brother Lawrence sa kanyang po karamdaman, at dalangin po, Panginoon, ang mga nilapit ng mga kapatiran, patuloy mo po silang dinggin, at salamat po, Panginoon,
Sinasagot mo po ang aming mga panalangin at ang mga bagay na hindi pa namin hinihingi ay inyo na po ibinigay. Salamat po. At nawa po, Panginoon, patuloy namin tingnan sa aming pong buhay ang iyong kabutihan, katapatan, hindi ang mga problema sa mundong ito, hindi ang aming mga kapwa na gumagawa sa amin ng hindi maganda, kundi patuloy namin tingnan ang mga bagay na higit mo pang magagawa. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat. Ibinabalik ko sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ito po ay aking dalangin sa pangalan ko na ang Panginoon Jesus. Amen.